Alam mo ba kung ano ang kasinungalingan? Sabi ng isang batang lalaki, ang kasinungalingan ay kapag hindi mo sinabi ang totoo, kapag gumawa ka ng masama, at kapag nagsinungaling ka, napapahamak ka. Hindi ito sinabi ng isang guro, hindi ng isang magulang, kundi ng isang 5 taong gulang na bata, si Patrick Morrissey, at ilang oras bago niya ito sambitin, nasaksihan niya mismo ang isang bangungot na hindi dapat maranasan ng kahit sinong bata, isang krimen na kumitil sa buhay ng kanyang ama. At siya lang, isang inosenteng bata, ang naging susi para mahuli ang mga pumatay. Abril 5, 2010, Plantation, Florida. Tahimik at masayang namumuhay ang pamilyang Morrissey. Si Joe Morrissey, isang masipag na ama. Si Kay, isang mapagmahal na asawa at ina. At si Patrick, ang kanilang adopted son, 5 taong gulang. Pero nang gabing iyon, biglang gumuho ang lahat. Pinasok ang kanilang tahanan. Sinunog ang kanilang bahay. At si Joe ay walang awang pinatay. Ang natira, isang asawang sugatan at isang batang saksi na maglalantad ng lahat. 10:00 ng gabi, si Joe ay nakahiga sa sofa, nanonood ng TV. Si Kay ay abala sa kanyang craft room. At si Patrick, mahimbing na natutulog. Ngunit ilang oras lang ang lumipas, nagbago ang lahat. Tumawag si Kay sa kanyang anak na si Christina, halos hindi makapagsalita sa takot. Pumunta ka rito. Ngayon na, pagdating ni Christina, bumungad sa kanya ang nakakatakot na tanawin. Ang bahay ng kanyang ina, nagliliyab. At si Kay, basang-basa ng dugo, umiiyak sa gitna ng kalsada. Patay na siya. Pinatay nila si Joe. Sa loob ng nasusunog na bahay, natagpuan ng mga pulis ang bangkay ni Joe Morrissey. At mula sa gabing iyon, nagsimula ang isang imbestigasyong yayanig sa buong Florida. Habang iniimbestigahan si Kay, sa kabilang silid ay naroon si Patrick. Tahimik, nakaupo, tila hindi pa rin nauunawaan ang lahat ng nangyari. Mabini siyang tinanong ng mga investigador. Patrick, alam mo ba kung ano ang kasinungalingan? At sagot niya, kapag hindi ka nagsasabi ng totoo, at kapag nagsinungaling ka, mapapahamak ka. Doon niya ikinuwento ang bangungot. May mga armadong lalaki na pumasok sa kanilang bahay. Pinuwersa ang kanyang mga magulang at sa harap niya mismo, pinatay ang kanyang ama. Pero bago mamatay si Joe, bumulong siya sa anak. Humiga ka, magpanggap kang natutulog. Gawin mo para kay Daddy. At iyon ang ginawa ni Patrick. Nagtulog-tulugan siya habang nakikinig sa mga huling sandali ng kanyang ama. Unang napuntirya ng mga pulis si Randy Tundador Sr., isang matandang may kapansanan, naka-oxygen mask, at may matinding alitan kay Joe. Imposibleng siya mismo ang gumawa. Pero ang kanyang anak, si Randy Jr., ay kilala bilang adik, may record at marahas. Ngunit kulang ang ebidensya. At si Kay mismo ang nagsabi, 2 ang pumasok sa kanilang bahay. Isa bang kasabwat ang hindi pa kilala? Sa puntong ito, tila baga walang kasong mabubuo laban sa Tundador family. Hanggang sa isang araw, may lumapit sa pulisya, ang nakababatang anak ni Randy Sr., si Sean. At siya ang magbubunyag ng katotohanan na hindi kayang tanggihan. Ayon kay Sean, kinumpronta niya ang kanyang ama nang lumabas sa balita ang pagpatay kay Joe. At malamig na sagot ni Randy Sr.,
Hindi ka na maaasahan ng isang taong patay na, sa madaling salita, pinalagay niya na wala nang makapipigil sa kanya dahil wala na si Joe. Ang motibo? Utang at eviction. Si Joe ang landlord ni Randy Sr. At dahil sa tensyon, pinili nitong solusyonan sa pamamagitan ng dugo at apoy. Pero paano mapapatunayan ang lahat? Si Sean mismo, nakipagsapalaran. Isinuot niya ang isang wire, isang lihim na mikropono, at hinarap ang sariling ama. Sa kanilang pag-uusap, malinaw na umamin si Randy Sr. at iyon ang naging matibay na ebidensya. Nang salakayin ng mga pulis ang tindahan ni Randy Sr., natagpuan nila ang mga gamit mula sa bahay ng Morrissey, mga zip ties, mga radyo, at mga nasunog na labi ng kagamitan, pilit na sinusunog upang maitago ang ebidensya. Taong 2012, nagsimula ang paglilitis. Ipinakita sa korte ang video ni Patrick noong siya ay 5 taon pa lamang. Ang inosenteng boses ng isang bata na naglalarawan ng gabing pinasok ang kanilang bahay. Tahimik ang buong silid, ang lahat ay nakikinig. Si Karen ay tumestigo at muling binalikan ang pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. At sa isang nakakagulat na twist, umamin mismo si Randy Jr. Aminado siyang siya ang gumawa, ngunit idiniin niyang ang tunay na utak ay ang kanyang ama. Sabi niya, ang trabaho ng isang ama ay protektahan ang kanyang anak, hindi saktan ito. At doon, bumigat ang lahat. Si Randy Jr., nahatulan ng 40 taon sa kulungan. Si Randy Sr., nahatulan ng kamatayan. Isang ama na ginamit ang sariling anak bilang kasangkapan sa krimen, at isang bata na naging saksi para sa hustisya. Ngunit higit pa sa lahat ng ito, isang 5 taong gulang na bata ang naging bayani. Nang nakatali ang kanyang ina, tumakbo si Patrick sa gitna ng usok at apoy. Kinuha ang gunting sa craft room at pinutol ang tali ng kanyang ina. Sabi ni Kay, hindi lang niya iniligtas ang buhay ko, kundi tinulungan niya rin akong iligtas siya. Sa kabila ng trahedya, magkasama nilang hinarap ang bagong bukas. At sa puso ni Patrick, hinding-hindi malilimutan ang huling bilin ng kanyang ama. Si Joe Morrissey, isang amang nag-alay ng buhay para protektahan ang kanyang pamilya. Si Randy Sr., isang amang itinulak ang sariling anak tungo sa krimen. At si Patrick, isang batang naging saksi, naging biktima, at higit sa lahat, naging bayani. Ito ang kwento ng pamilyang Morrissey. Isang paalala na kahit sa dilim ng kasamaan, mayroong tapang at pag-asa, kahit sa boses ng isang bata. Kung tumagos sa iyo ang kasong ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-share para mas marami pa tayong mabuksang kwento ng krimen at hustisya.